May share ko lang sa inyo guys dito sa nagbabasa ako ng Biblia. Mateo 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mas mahalaga talaga guys na bigyan nating halaga na mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ibig sabihin yun guys, unahin natin si Lord sa anumang oras. Mamuhay tayo na ayon sa kanyang na ayon sa mga sinasabi niya dito sa Biblia. At siya yung isentro natin sa buhay natin. Na kahit ano pa mang mangyari, magtiwala tayo sa kanya. Aminado naman ako guys na hindi talaga ako perfecto. Ang laki ko din kasalanan ni Lord. Gumawa din ako ng kasalanan na napakalaki sa kanya. Pero bumalik pa rin ako sa kanya. Kasi kung itataas ko lang yung pride ko, hindi ako manghingi ng kapatawaran sa kanya. Wala rin. Pag ako mamamatay, hindi ako maliligtas. Doon ako sa impyerno bagsak. Kaya habang ako'y humihinga pa ngayon, na ako'y nabubuhay pa, ako'y gumigising ng araw-araw na nabubuhay pa, pinipilit ko yung sarili ko na mamuhay kung ano yung purpose niya sa buhay ko. Ayun pala yung gusto niya. Ang bigyan ng halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay na naayon sa kanyang kalooban. So, yun ang ginagawa ko ngayon. Na alam ko na kung i-upload ko man to, maraming magsabi, hindi yan totoo. Kasalanan ka eh. Oo, aminado naman ako doon na makasalanan ako. Hindi ko yan kinatanggi. Sobrang ang dami kong kasalanan talaga. Na sobrang kahihiyan sa mata ni Lord. Pero, hindi ko hinayaan na hanggang doon lang ako. Kasi, alam ko na si Lord, kahit ano pa man ang kasalanan na nagawa mo before, kaya kanyang patawarin, kaya kanyang baguhin. Basta i-focus mo lang yung sarili mo sa kanya at magseryoso ka about sa kanyang mga salita. Di pa huli para magbago ka. Kaya ang ginawa ko sa sarili ko ngayon, pinilit ko na mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Mag-share ng gospel dito. Gusto ko yon gawin. Mag-share ng mga salita niya. Itong ginawa ko. Kahit hindi pa man ako ganun kaalam pagdating sa mga sasalita niya, pero at least sinubukan kong mag-share sa inyo. Kasi alam ko kung gaano kasaya ni Lord pag ikaw mag-share ng salita niya sa ibang tao. Doon na lang ako bumabawi. At aminado ako guys, means hindi na ako nakapag-church. Kaya kahit hindi man ako napag-church, nanonood na lang ako ng mga live every Sunday sa YouTube na may mga nagla-live na sa worship service. Nanonood na lang ako sa ganyan, at least nakikinig pa rin ako ng mga salita ni Lord. And then,
Nagbabasa ng Biblia, binabalik ko yung sarili ko na magbasa ng Biblia. And then, mag-pray. Kahit paano, dun sa ginawa ko, meron akong relasyon kay Lord. At unti-unti kong mabago yung sarili ko. Na makikita ko yung purpose ko. Kung bakit hanggang ngayon, pinilit pa rin niya akong baguhin. Pinilit pa rin niya akong ibangon. Sa mga kasamaan na nagawa ko before. Diba? Di pa naman huli ang lahat para magbago. Kahit maraming magsasabi na sa mga tao na di nga gaganon sila sa'yo dahil nga namumuhay ka na kay Lord. Ang daming magja-judge sa'yo. Pero okay lang. Di naman silang bibigay sa akin ng kaligtasan pag ako mamatay. Ang importante sa akin ngayon is maliligtas ako. Pagdating ng araw na hindi ako mapupunta sa impyerno. Kundi, isa lang ang goal ko. Papunta ako sa langit. Dahil gusto kong makita yung anak ko walang araw. Pag ako mamatay, yun ang goal ko. Kaya pagsikapin ko habang may buhay pa ako dito. Mamuhay na ako. Na naayon sa kanyang kalooban. Sikapin ko. Kasi every kissing talaga natin is a chance na i-align mo na yung sarili mo na bumalik ka na sa kanya. Kasi anytime naman hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Diba? Tsaka anytime din na si Lord bumababa dito para sa paghuhukom niya sa lahat. At kung hindi ka mapabilang sa kanya, maiwan ka dito sa mundo na sobrang dami ng masasakit na pagdaanan. At kung mapili ka sa kanya, pagdating niya, punta ka sa kanya, yan ang pinaka magandang nangyari sa buhay mo. Dahil mapupunta ka na sa kaharian niya. Kaya natin isipin guys na dalawa lang yung pupuntahan natin pag mamamatay tayo. Impyerno at langit. Kung ikaw namuhay ka ngayon sa puro kasiyahan, puro pera, wala ka ng Panginoon, puro ka lang pray, pero hindi mo naman sinamahan sa gawa, hindi mo naman sinamahan ng pagbabasa ng mga salita niya, hindi mo naman kinakahiya mo naman yung mga salita niya para i-share sa iba, hindi ka pa rin maliligtas. Kaya dapat seryosohin mo na yung paglilingkod mo sa kanya, para sa ganun seryoso na si Lord na kunin ka para ipunta sa kalayaan niya. Yun lang, na-share ko lang sa inyo.